Una po sa ating mga balita, muling binigyan diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang halaga ng pagpapatupad ng agarang aksyon sa banta ng mga bagyo, tulad na lamang ng preemptive evacuation. Samantala, sinabi ng Malacanang na pinaimbestigahan na ang mga lokal na opisyal na wala sa bansa nang manalasa ang bagyong Tino at bagyong Uwan. Si Clazel Pardilla sa sentro ng balita. Sa kabila ng matinding ulan at malawakang pagbaha, hindi nagdalawang isip ang mga kawani ng gobyerno, first responder at volunteers na tumulong sa mga biktima ng super bagyong Uwan. Sa kanyang Facebook post, pinasalamatan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kabayanihang ito. Naging malaking tulong aniya ang maagang pagkilos at mabilis na paglikas para maabatan ang mas malaking pinsala kung hindi ito nagawa. Kalahating milyong pamilya ang inilikas dahil sa super bagyong Uwan. Inatasan ni Pangulong Marcos ang mabilis at patuloy na pagbibigay ng tulong ng mga ahensya ng gobyerno. Pinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian ang tuloy-tuloy na pagbibigay tulong sa lahat ng mga sinalanta ng bagyo. Ipinag-utos din ng Pangulo sa lahat ng ahensya ng pamahalaan ang walang humpay na pagbabantay sa lagay ng panahon mula ngayong araw hanggang bukas. Nasa 6,400,000 pisong halaga ng mga family food pack, hygiene at sleeping kit ang naipamahagi na ng DSWD. Bago pa tumama ang bagyong Tino, bago pa itong bagyong Uwan, meron tayong halos 2 million na family food packs na nakakalat sa buong bansa. So, yung mga pre-position goods na yan, iba pa yan dito sa pinoproduce kada araw. So, kung tatanungin tayo kung may sapat na food packs para sa ating mga kababayan, meron. At handang-handa ang DSWD na tumulong sa ating mga local government units para marespondihan ang pangangailangan ng kanilang mga mamamayan. Ipinag-utos din ni Pangulong Marcos ang pagdideploy ng medical team sa mga biktima ng kalamidad. Papalo na sa 6.7 million pesos na halaga ng medical supplies ang naipamahagi sa mga evacuation center sa Nueva Ecija. Sumailalim naman sa libreng check-up at nakatanggap ng mga bitamina at gamot ang mga biktima ng bagyo sa Aurora. Puspusa na rin ang rehabilitasyon ng mga kalsada para agad na makapaghatid ng tulong. 24/7 na ang clearing operations ng Department of Public Works and Highways sa mga naglalakiang kalsada sa Luzon at Mindanao. Layo nitong agarang makapaghatid ng serbisyo ang pamahalaan sa mga hinagupit ng bagyong Uwan. Samantala, pinaiimbestigahan na ng Malacanang ang mga alkalde na wala sa kanilang mga nasasakupan nang manalasa ang bagyong Tino na nagdulot ng matinding baha at pagkasawi ng buhay. Umani ng batikos ang UK trip umano ng mga local chief executives. Bagaman hindi pa dumarating ang bagyong Tino nang mapagplanuhan ng pag-alis sa bansa, nag-abiso naman anilang pag-asa sa pagdating ng kalamidad. Pero itinuloy pa rin umano ito ng mga punong bayan na inaasahang popronta sa preparasyon at tutugon sa mga sakuna. Kailangan muna itong ma-assess ano ba talaga ang kanilang pakay papunta sa ibang bansa. At kung ito po ba talaga ay naka-apekto sa mabilisang pag-aksyon para sa mga kababayan natin na nakaranas ng hagupit ng bagyo. Hindi po natin agad ito masasabi na sila ay may sala na. Kailangan po pag-aralan muna. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.